Hello guys, hi there. Dito na naman pala ako nga pala ulit si Aaron, no? And nandito na naman tayo sa ating weekly investing journal, no? So ngayon maglalagay na naman tayo ng another 5,000 sa ating uh, Philippine portfolio, no? Philippine stock portfolio. So ulitin ko, bago tayo magsimula, hindi ito financial advice. Gawin nyo yung due diligence nyo. And gusto ko yung batiin ng Happy New Year, no? Sa 2024 na. So, kahit mahirap dito sa Pilipinas, kailangan natin mag-move forward, no? Ayun, ganun lang ulit. Ang sistema natin is 5,000 per weekly. Titignan natin within 5 to 10 years no, kung kamusta yung magiging investing journey natin. Ano ba mangyayari sa pera natin kapag nag-invest tayo sa stock market? So sa ngayon, ulitin ko lang, hindi na ako dahil New Year, ayoko pahabain yung video. Alam ko busy kayo lahat. So ngayon, sirado yung stock market. So it's either binili nyo na to before mag-close yung market ng Friday, or bukas kung magi-start na yung babalik na yung stock market sa ano no. Kasi holiday, unlike ng crypto na 24/7, walang holiday sa crypto, kaya yun ang maganda sa kanila, talagang buhay ang crypto. Ayun, makakabili ka kailan mo gusto. So ulitin ko lang, hindi na ako mag-aano ng news. So ayun, ito yung pakita sa inyo yung portfolio natin, no? So up tayo ng 1%. Okay, up ng 1%. Pinaka mababa pa rin natin, loser natin is uh, you know, Union Bank, All Home. Biggest gainer natin is Philinvest. At the same time is yung Alliance Global, no? So yun, yung 5,000 natin, kung papanoorin nyo yung crypto tsaka US stock market na portfolio, hindi ko lahat nilalagay. Pero dito, dahil nga mababa, hindi gano'ng tumataas, talagang naglalagay ako na naglalagay, no? Hindi ako nagkikip ng cash. Siguro in the future, for example, after 1 year, nagrally ng matindi yung Philippine stock market, that's the time mag-i-imbak ako ng cash. But as of right now, sobrang baba talaga, kaya talagang bibili muna ako ng bibili. So, ayun. Uh, Balik na tayo. Maglalagay na ako, no? So, hahatiin ko sa lima. Tigi 1,000 lang yung bibilin ko. Same thing, walang fractional reserve. So, pwedeng hindi nyo masunod to kasi nga 1,000, 1,000, 1,000. No? It's either mas malaki yung minimum buy. Ibig sabihin, maaring mas mababa, ay may mas malaki sa 1,000 yung kailangan mong ipuhunan para makapag-invest ka sa stock. Depende sa presyo at depende sa minimum share na pwede mong bilhin. Okay? So ngayon, punta tayo sa Mega World. Ito yung unang-una kong lalagyan. Mega World. Okay? So Meg ang ano niya, no? Ticker symbol niya is Meg. Same thing, ang lalagay ko lang is 1,000. So real estate company to, no? Pansin nyo, hindi na rin ako bumibili ng panibago. Okay na sa akin to, around 20. Okay, Mega World, ang pera natin is 1,000. Okay? Divided by the stock price, which is 197. Okay? 507.6. Okay? It's a good time na bumili talaga sa Pilipinas ngayon. Kasi unlike sa US stock market, pataas siya pati crypto. Crypto malayo pa sa all-time high, pero nagrally na yung crypto, nahuli na yung portfolio natin, no? Okay, so bili tayo. So Mega World, yun yung una kong nilagyan. Yung uh, next one natin is Robinson, no? RRHI. Lagay ko muna siya dito. RHI, price niya ay 39.65, no? Okay. So, gawin nating 10. Sorry, 1,000. 39.65. Okay. 25 shares, 0.22. Okay. Third one is Converge. I'm going for Converge pa rin, no? Pansinin nyo, nilaglagay ako sa Globe, PLDT, and Converge. Kasi isa to sa mga malalaking company. Nakikita ko rin yung revenue nila mataas, net income. So, 1,000 divided by, sorry, Converge is CNVRG. Oh, CNVRG. Ito yung pangatlong libo natin. Dito ko ilalagay yung 1,000 natin.
Okay, ulitin ko lang, gawin nyo yung due diligence nyo, hindi to financial advice. Okay, so 1,000 divided by, oh sorry, ulitin ko lang, 1,000 divided by 8.38. Okay, so 119.33 shares. Okay, so last one is RFM. Ito yung pinaka, low, binili natin na low cap, no? 6. Actually, it's giving a lot of dividend as well. Makikita yung tobacco, food cyclical siya, no? Pataas lang yung revenue niya. Kaya gusto ko siya. Gusto ko tong ano na to. So, RFM. Ang Philippine stocks, gusto ko lang ipalam sa hindi siya kagaya ng crypto tsaka US stock market na mabilis tumaas. Ang pinagkaiba niya is, konti lang yung tinataas niya pero may dividend kang nakukuha. Yun ang pinagkaiba ng Philippine stock market sa US stock. Kumbaga, majority ng mga stock sa Pilipinas matured na. Okay, so yun yung pinagkaiba. Kaya, kung gusto mo ng growth stock, I don't recommend na ilagay mo yung pera mo sa Pilipinas. Mag-ano ka sa crypto kung gusto mong dumoble, trumiple, to 5 times yung pera mo. Sa Pilipinas, more on dividend investing talaga. Ako yun lang rin yung habol ko eh. Kasi pag mataas, pangit mag-dividend investing kasi dividend lang. Dito kasi, bukod sa mababa siya ngayon, may chance lang siguro maximum 2 to 3x yung pera mo. So kung may 100,000 ka, maximum pwedeng gano'n, 300,000, pwedeng mas mataas pa. But ang maganda doon, bukod sa may 100, tataas na yung pera mo, appreciation ng pera na ininvest mo, may dividend ka pa. Okay, so yun lang yung kinaganda niya. Kaya gusto ko lang mag-invest sa Pilipinas din kapag ka hindi ganong ano ba to? Hindi naman sa hindi ganong bumababa, hindi siya ganong volatile. Yun yung pinagkaiba niya. Pero you can still lose a lot of money kapag hindi mo alam yung ginagawa mo, no? So I highly recommend na pag-aralan nyo talaga. Okay, so 1,000 pesos natin, 3 pesos per share ng RFM. Excuse me. Sana masarap handaan nyo, no, mga kapwa Pinoy. Okay, mga tropa. Okay, so 3.32, sorry, 333.33. 333.33. Okay? So, add position. So, ayan, no. Yung mga to, wala pa yung, ano, pansinin nyo, wala yung commission dito, yung fees, ha. So, maaring meron yan. So, ngayon, ulitin ko lang, hindi to financial advice. So, ayan, 38,000 yung nalagay natin as of right now. Up yung portfolio natin ng 1%, no? So same thing, 5,000 per month, 5,000 weekly, around 20,000 malalagay natin. Guys, salamat sa panonood. At uulitin ko lang, hindi to financial advice. Lagi kayong gawin nyo yung due diligence nyo. But para sa akin kasi it's a good time talaga mag-invest in the Philippine stock market kasi napakababa ngayon. Yung price to earning nila hindi ganong kataas. Unlike sa US, US stock market, grabe. Sobrang grabe valuation nila, sobrang mahal. So, mas gusto ko sa Pilipinas, pero ginagawa na natin to in the long term, no? So, ako nga pala ulit si Aaron. Happy New Year sa inyo. See you again in the next video. Take care and bye for now.